10 mga bihira at kakaibang uri ng isda. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang ating karagatan ay sadyang napakalalim at napakalawak kung kaya't marami pang iba't ibang uri ng mga creatures tulad ng mga isda ang hindi pa gaanong napag-aaralan at natutuklasan. At ang mga isda na ito ay may iba't ibang hitsura at mga pag-uugali na hindi karaniwan sa mga ordinaryong isda na madalas nating nakikita. Mahirap silang pag-aralan dahil naninirahan sila sa madilim at malalim na bahagi ng dagat. Ngunit ano-ano kaya ang mga katangian at pag-uugali ng mga isdang ito? Kaya naman sa video na ito ay aalamin at tatalakayin natin ang 10 mga unusual fishes. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Goblin Shark. Ang Goblin Shark o Mitsukurina ostoni ay isang uri ng pating na kilala sa kakaibang itsura at bihira lamang din itong makita. Tinatawag itong living fossil dahil hindi nagbago ang hitsura nito sa loob ng milyon-milyong taon. Mayroon itong kulay pink o maputlang balat at kakaibang panga na umaabot palabas ng bibig para hulihin ang biktima. Makikita ang Goblin Shark sa mga karagatan na may lalim na 100 hanggang 1,200 meters at kadalasan ay malapit sa mga gilid ng kontinente at malalalim na kanal sa ilalim ng dagat. Ang pinakatampok na katangian nito ay ang kanyang pangah na umaabot palabas para hulihin ang biktima. Ang pangah na ito ay may mahabang snout at matulis na mga ngipin na kailangan para sa paghuli ng isda at mollusk. Ang katawan ng Goblin Shark ay malambot at may malambot na palikpik, kaya mabagal itong lumangoy. Bahagyang transparent ang katawan nito, kaya makikita ang ilang internal organs nito. Lumalaki ito mula 3 hanggang 4 meters ang haba, pero karaniwang nasa 2 hanggang 3 meters lang ang mga nahuhuling specimen. Bukod dito, ang pagkain ng Goblin Shark ay binubuo ng mga isda, squid at hipon. Ang kakaibang paraan ng panghuli nito ay tinatawag na slingshot feeding. Kapag nakakita ito ng biktima ay mabilis na umaabot palabas ang pangah nito at agad na kinukuha ang pagkain. Ito ay isang pambihirang katangian ng pating. Subalit, kaunti pa lamang ang nalalaman tungkol sa pagpaparami ng Goblin Shark, pero pinaniniwala ang life-bearing ito. Ibig sabihin ay nabubuo ang mga itlog sa loob ng katawan ng ina at ipinapanganak ang mga anak ng buhay. Limitado ang kaalaman tungkol sa kanilang reproduction dahil bihira lang din silang makita ng buhay. Makikita ang Goblin Shark sa malalim na bahagi ng karagatan mula sa coastline ng Japan, New Zealand, Australia, South Africa at sa Atlantic at Indian Ocean. Dahil sa malalim na tirahan nito ay bihira itong makita ng tao. Dahil dito ay limitado rin ang pag-aaral sa kanilang populasyon at pag-uugali. Bagaman hindi itinuturing na endangered ang Goblin Shark, ang kakulangan ng impormasyon tungkol sa kanilang populasyon ay nakakabahala. Ang kanilang bihirang paglitaw ay nangangahulugan na anumang pagbabago sa kanilang kapaligiran tulad ng deep sea fishing o polusyon ay maaaring makaapekto ng malaki sa kanilang populasyon. Karagdagan pa, unang natuklasan ng Mitsukurina ostoni noong 1898 sa Japan at pinangalanan ito mula sa Japanese zoologist na si Kakichi Mitsukuri. Ang pangalang Goblin Shark ay nagmula sa kakaibang itsura nito, nakahawig ng mga nilalang sa Japanese folklore na tinatawag na tengu na may mahabang ilong at kakaibang anyo. Number 2, Barreleye fish. Ang barreleye fish o Macropina microstoma ay isang kakaibang isda na matatagpuan sa malalim na bahagi ng Pacific Ocean sa pagitan ng 600 hanggang 800 meters ang lalim. Mayroon itong mga natatanging katangian na bihira lamang makita sa ibang isda. Ngunit ang pinakakapansin-pansing katangian ng barreleye fish ay ang kanyang parang kristal na ulo. Ang itaas na bahagi ng ulo nito ay malinaw, kung kaya't kita ang loob nito kasama ang mga special tubular eyes nito. Ang mga mata ng isda ay nakatuon pataas, kaya mayroon itong kakayahan na makita ang mga anino ng mga posibleng pagkain sa kaunting liwanag mula sa ibabaw ng dagat. Pwede rin nitong i-adjust ang mga mata para tumingin ng diretsyo kung kinakailangan. Samantala, ang katawan ng barreleye fish ay maliit at umaabot lamang ng hanggang 15 centimeters ang haba. Mayroon itong maliit na bibig at mga palikpik na akma sa pamumuhay sa malalim na dagat. Ang kulay ng katawan nito ay madilim na tumutulong upang magtago ito sa madilim na kapaligiran sa ilalim ng karagatan. Ang paraan naman ng pagkain ng barreleye fish ay kakaiba.
Ginagamit nito ang kanyang malinaw na ulo para makita ang mga liwanag mula sa mga bioluminescent organisms tulad ng mga jellyfish. Naniniwala ang mga eksperto na ang barrel-eye fish ay kumukuha ng pagkain mula sa mga tentacles ng mga jellyfish nang hindi natatamaan ng kanilang mga pangil. Nagagawa ito ng isda dahil sa proteksyon na ibinibigay ng kanyang malinaw na ulo. Subalit mahirap ding pag-aralan ng barrel-eye fish dahil sa lalim ng kanyang tirahan. Matagal bago nakita at naitala ang tunay na anyo ng barrel-eye fish dahil bihira itong mahuli at mahirap ding i-monitor sa natural na kapaligiran nito. Pero sa tulong ng mga modern technology tulad ng remote-operated vehicles, ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga researchers na pag-aralan ang kakaibang isda na ito. Marami pang aspeto ng buhay ng barrel-eye fish ang hindi pa lubos na nauunawaan. Halimbawa, hindi pa ganap na alam kung paano nito nararamdaman ang paligid at paano ito nakatutulong sa kanyang pamumuhay sa malalim na bahagi ng dagat. Hindi rin tiyak kung paano ito nagpaparami at ang buong life cycle nito ay nananatiling isang misteryo. Number 3, stargazer fish. Ang stargazer fish ay isang uri ng isda na may kakaibang hitsura. Ang kanilang mga mata at bibig ay nasa itaas ng kanilang ulo, kaya parang tumitingala sila sa langit. Dahil dito ay tinawag silang stargazer. Ang mga isdang ito ay matatagpuan sa mababaw at malalim na bahagi ng dagat at karaniwan ay sa mga lugar na may buhangin o putik. Nagtatago sila sa ilalim ng buhangin kung saan tanging ang kanilang mga mata at bibig lamang ang nakalitaw. Kapag may dumaan na maliit na isda o alimango, ay mabilis silang umaatake at kinakain agad ito. May kakayahan din ang stargazer fish na mag-produce ng kuryente dahil mayroon silang special organ malapit sa kanilang mata at bibig na naglalabas ng kuryente. Ginagamit nila ito para manghuli ng biktima o ipagtanggol ang kanilang sarili. Bagamat hindi kasing lakas ng kuryente ng electric eel, ay sapat na ito para makuryente ang maliliit na hayop. Bukod sa kuryente, ay may lason din ang stargazer fish sa kanilang mga tinik sa itaas ng kanilang mga palikpik. Ang lason na ito ay nagdudulot ng matinding sakit sa mga tao at hayop na didikit dito. Kaya kinakailangang mag-ingat ang mga divers at mangingisda kapag nakatagpo sila ng stargazer fish. Ang buhay ng stargazer fish ay medyo lihim at hindi pa masyadong napag-aaralan. Ang alam lamang tungkol sa kanila ay ang kanilang pangingitlog sa seafloor. Ang kanilang mga anak ay lumalangoy muna sa dagat bago bumalik sa buhangin bilang mga adult fish. Hindi rin karaniwang hinuhuli ng mga mangingisda ang stargazer fish dahil hindi sila masarap kainin at mahirap silang makita. Minsan lamang silang nahuhuli ng aksidente sa mga lambat. Number 4, viperfish. Ang viperfish o Choliodus isloani ay isang kakaibang isda na matatagpuan sa malalim na bahagi ng karagatan. Makikita ito sa iba't ibang lugar sa buong mundo mula sa mababaw na tubig sa tropikal at subtropikal na mga dagat hanggang sa napakalalim na bahagi ng karagatan na umaabot mula 200 hanggang 5,000 meters ang lalim. Ang viperfish ay kilala sa kanyang kakaibang hitsura. Mayroon itong mahabang katawan na umaabot mula 30 hanggang 60 centimeters. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa isdang ito ay ang malaking bibig na puno ng matulis at mahahabang ngipin. Ang mga ngipin nito ay mas mahaba pa kaysa sa kanyang bibig, kung kaya't mukhang nakakatakot ito. Ang ulo ng viperfish ay malaki rin at kayang bumukas ng malawak para makahuli ng biktima. Bukod dito, isang natatanging katangian ng viperfish ay ang kanyang kakayahang maglabas ng liwanag o bioluminescence. Mayroon itong mga organs na naglalabas ng liwanag na tinatawag na photophore sa iba't ibang bahagi ng katawan. Karamihan sa mga ito ay nasa gilid ng katawan at sa likod ng ulo. Ang liwanag na ito ay ginagamit upang maka-attract ng biktima sa madilim na bahagi ng dagat. Kapag lumapit ang biktima, ay mabilis na umaatake ang viperfish gamit ang kanyang matulis na mga ngipin. Ang pagkain naman ng viperfish ay binubuo ng maliliit na isda at crustacean. Isa itong ambush predator, ibig sabihin ay naghihintay ito ng matagal hanggang sa lumapit ang biktima bago umaatake ng biglaan. Sa ganitong paraan ay nagagamit ng viperfish ang kanyang energy ng epektibo na mahalaga sa kapaligiran na mahirap pagkunan ng pagkain. At dahil sa kanyang matulis na mga ngipin at malakas na panga, ay kaya nitong makahuli ng iba't ibang uri ng biktima.
Subalit, ang reproduction ng viperfish ay hindi pa gaanong nauunawaan pero pinaniniwalaan na sila ay naglalabas ng maraming itlog na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang mga anak nito ay nananatili sa mas mababaw na bahagi ng karagatan hanggang sa sila ay magkaroon ng sapat na laki upang lumipat sa mas malalim na bahagi kung saan sila mabubuhay bilang matatanda. Number 5, anglerfish. Ang anglerfish ay isang kakaibang isda na makikita sa malalalim na bahagi ng dagat. Kilala ito sa ilaw na nasa harap ng ulo nito na ginagamit para manghuli ng pagkain. Ang ilaw na ito ay mula sa mga special bacteria na nagbibigay ng liwanag. Ang ilaw ay nagsisilbing pain para ma-attract ang iba pang isda at mga nilalang sa dagat. Ang katawan ng anglerfish ay karaniwang kulay brown o black. Mayroon itong maliliit na mata at malaking bibig na puno ng matutulis na ngipin. Ang balat nito ay parang velcro na nakakakapit sa kahit anong bagay. Ang mga babaeng anglerfish ay mas malaki kaysa sa mga lalaki na mas maliit at walang ilaw. Sa ilang uri ng anglerfish, ang mga lalaki ay kumakapit sa katawan ng babae at nagiging parasitic at umaasa sa babae para sa pagkain at sustento. Ngunit ang paraan naman ng panghuhuli ng anglerfish ay talagang kakaiba. Gamit ang kanilang ilaw ay ina-attract nila ang maliliit na isda at iba pang nilalang sa dagat papunta sa kanilang bibig. Kapag ang biktima ay medyo malapit na ay bigla nilang ibubuka ang kanilang malaking bibig at kakainin ito. At dahil sa bilis at husay nila ay itinuturing sila bilang matagumpay na predator sa malalim na dagat. Samantala, ang anglerfish ay matatagpuan naman sa iba't ibang bahagi ng mundo, mula sa malalim na bahagi ng Atlantic at Antarctic Ocean hanggang sa iba pang bahagi ng karagatan. Karaniwan silang naninirahan sa kailaliman ng dagat na umaabot sa libu-libong metro sa ilalim ng tubig kung saan wala ng liwanag ng araw. Ang malamig na temperature at high pressure sa mga lugar na ito ay nagdulot sa kanila ng iba't ibang physical adaptation para mabuhay. Ang kanila namang pag-aanak ay kakaiba rin. Ang mga babae ay nagpapakawala ng kanilang mga itlog sa tubig at ang mga lalaki ay naglalabas ng semen upang patabain ang mga ito. Sa ilang uri, ang mga lalaki ay nagiging parasitic at nakakapit sa mga babae at nagbibigay ng semen tuwing kailangan upang patabain ang mga itlog. Ang mga itlog ay lumulutang hanggang sa ibabaw ng tubig kung saan sila ay napipisa at nagiging larvae. Ang mga batang anglerfish ay naglalakbay pababa sa kailaliman ng dagat habang sila ay lumalaki. Number 6, red-lipped batfish. Ang red-lipped batfish o Oncocephalus darwini ay isang kakaibang isda na makikita sa Galapagos Islands at malapit sa Peru. Kilala ito dahil sa bright red nitong labi na parang may lipstick. Ginagamit nila ito para maka-attract ng kapareha at ipakita ang kanilang kalusugan. Ang katawan ng red-lipped batfish ay kakaiba. Malapad at patag ang kanilang katawan na parang may pakpak ng paniki kaya tinawag silang batfish. Mayroon silang dorsal fin na parang antena na tinatawag na elysium. Ginagamit nila ito para maka-attract ng biktima. Ang elysium ay may maliit na piraso ng laman na kumikilos o naglalabas ng liwanag para magmukhang pagkain. At kapag lumapit ang biktima ay mabilis nila itong kinakain. Hindi rin mahusay lumangoy ang red-lipped batfish. Sa halip ay ginagamit nila ang kanilang mga palikpik sa gilid para maglakad sa seabed na para ding naglalakad gamit ang kanilang mga paa. Mabagal lamang ang kanilang galaw pero bagay ito sa kanilang pamumuhay sa mga coral reef at sandy seabeds kung saan sila nagtatago para maghanap ng pagkain. Karaniwan nilang kinakain ang maliliit na isda, crustaceans at iba pang maliliit na hayop sa dagat. Samantala, kaunti lang ang impormasyon tungkol sa red-lipped batfish dahil hindi sila gaanong pinag-aaralan. Dahil limitado lamang ang kanilang tirahan sa Galapagos at Peru, ay mahalaga na mapanatili ang kalinisan ng kanilang kapaligiran para maprotektahan sila. Ang kanilang kakaibang anyo at pag-uugali ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa adaptation at evolution ng mga isda. Karagdagan pa, ang red-lipped batfish ay kabilang sa Oncocephalidae family, na kilala rin bilang mga batfish o sea bats. Marami pang ibang species sa pamilyang ito na may katulad na katangian tulad ng kakayahang maglakad sa seabed at paggamit ng elysium para maka-attract ng biktima.
Karaniwan ay matatagpuan ang mga batfish sa mga tropical at subtropical na karagatan sa buong mundo. Pero ang red-lipped batfish ay kilala dahil sa kanyang natatanging kulay at anyo. Sa kabilang dako, nalaman ng mga researchers ang tungkol sa kanilang pag-aanak. Karaniwang nagaganap ito tuwing spring at sunny season. Ang mga babae ay naglalabas ng maraming maliliit na itlog na pinapataba ng mga lalaki sa pamamagitan ng pagpapalabas ng sperm sa tubig. Ang mga itlog ay lumulutang sa ibabaw ng tubig hanggang sa ito ay mapisa. Pagkatapos, ang mga batang batfish ay bumababa sa seabed para magsimula ng kanilang pamumuhay. Number 7. Oarfish. Ang oarfish ay isang kakaibang uri ng isda na kilala sa kanilang mahabang katawan at natatanging hitsura. Sila ay kabilang sa Regalicidae family at karaniwang nakikita sa malalim na bahagi ng karagatan. Ang kanilang scientific name ay Regalicus glesne. Sila ang pinakamahabang isda na nabubuhay ngayon na umaabot ng hanggang 11 meters ang haba at minsan ay umaabot pa ng 17 meters. Ang katawan ng oarfish ay mahaba at manipis na parang ribbon at kulay silver na may pulang palikpik sa ulo at likod. Ang kanilang palikpik sa likod ay nagsisimula sa ulo at umaabot hanggang sa dulo ng kanilang katawan. Ang kanilang ulo ay parang kabayo at may malalaking mata na tumutulong sa kanila na makakita sa madilim na bahagi ng dagat. Kaugnay din nito, ang oarfish ay karaniwang matatagpuan sa malalim na bahagi ng karagatan sa pagitan ng 200 hanggang 1,000 meters sa ilalim ng dagat. Bihira silang umaahon sa ibabaw at kadalasan lang silang umaahon kapag sila ay may sakit o malapit ng mamatay. Dahil dito ay nagkaroon ng mga alamat na nagsasabing sila ay mga sea serpent. Ang pagkain naman ng oarfish ay binubuo ng maliliit na crustacean, plankton, at maliliit na isda. Wala silang ngipin kaya ginagamit nila ang malalaki nilang bibig para sumipsip ng pagkain. Ang paraan nila ng pagkain ay nananatiling misteryo sa mga scientist dahil bihira silang makita sa kanilang natural na tirahan. Dagdag pa rito, ang pag-aanak ng oarfish ay hindi pa gaanong nalalaman. Ang mga babaeng oarfish ay naglalabas ng libo-libong itlog sa malalim na bahagi ng dagat. Ang mga itlog na ito ay umaangat sa ibabaw kung saan sila napipisa at nagiging larvae. Ang mga larvae ay may kakaibang anyo at nagbabago habang sila ay lumalaki. Sa kabilang banda, ang oarfish ay may mahalagang papel sa mythology at alamat ng iba't ibang kultura. Sa Japan, ang pagkakatagpo sa oarfish ay itinuturing na masamang pangitain na nagbabadya ng lindol o tsunami. Tinatawag silang Ryugu no Tsukai o messenger mula sa palasyo ng sea god. Number 8. Psychedelic frogfish. Ang psychedelic frogfish ay isang uri ng isda na natuklasan noong 2008 sa mga coral reef ng Ambon Island sa Indonesia. Nakikilala ito dahil sa kakaibang itsura at pamumuhay nito. Ang katawan nito ay may makukulay na guhit na kulay, yellow, white at brown, na tumutulong upang hindi sila madaling makita ng ibang isda. Ang paraan ng paggalaw ng psychedelic frogfish ay kakaiba. Hindi sila lumalangoy gamit ang kanilang palikpik tulad ng ibang isda. Sa halip ay ginagamit nila ang kanilang mga palikpik bilang mga paa para maglakad sa ilalim ng dagat. Para silang naglalakad sa tubig na nagbibigay ng kakaibang view sa mga nakakakita sa kanila. Ang kanilang mga mata ay nasa harapan ng ulo na parang mayroon silang binocular vision. Nakakatulong ito sa kanila upang malaman ang distansya ng kanilang biktima. Malaki ang kanilang bibig at kayang bumuka ng malaki para mabilis na makuha ang biktima. Karaniwan nilang kinakain ang maliliit na isda at mga crustaceans na dumadaan malapit sa kanila. Samantala, ang kanilang reproduction ay itinuturing ding kakaiba. Inilalagay nila ang kanilang mga itlog sa isang espesyal na pouch sa kanilang katawan kung saan protektado ito hanggang sa mapisa. At ang mga bagong silang na frogfish naman ay agad na naghahanap ng pagkain at nagpapakita ng kanilang makulay na katawan at kakaibang galaw. Bagaman bihira lamang silang makita at mahirap pag-aralan dahil sa mahusay nilang camouflage, ay marami pa rin ang interesado sa kanila, lalo na ang mga marine biologist at underwater photographers. Ang kanilang natatanging itsura at kakaibang pamumuhay ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa biodiversity ng mga coral reef. Ngunit nanganganib ang psychedelic frogfish dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan. Ang polusyon, overfishing at pagbabago ng klima
ay naglalagay sa kanila sa panganib. Number 9, pelican eel. Ang pelican eel na kilala rin bilang gulper eel ay isang kakaibang isda na nakatira sa malalim na bahagi ng karagatan. Ang kanilang kakaibang itsura at ugali ay nagiging dahilan kung bakit sila interesting pag-aralan. Ang pelican eel ay may napakalaking bibig na halos kasing haba ng kanyang katawan. Ang bibig na ito ay maaaring mag-expand at magsilbing bitag para sa kanyang biktima. Ang katawan ng pelican eel ay mahaba at manipis na umaabot ng hanggang 1 metro ang haba. Ang kanyang bibig ay parang malaking tuka ng pelican, kaya tinawag siyang pelican eel. At kapag hindi ginagamit ang kanyang bibig, ay nakatiklop at mukhang simpleng manipis na katawan ng isda lamang. Samantala, isang kakaibang katangian ng pelican eel ay ang kanyang kakayahan na maglabas ng sariling ilaw na tinatawag na bioluminescence. Ang buntot ng pelican eel ay may organ na naglalabas ng ilaw na ginagamit para hikayatin ang biktima sa madilim at malalim na bahagi ng karagatan. Ang ilaw na ito ay posibleng ginagamit din sa pakikipag-ugnayan sa iba pang pelican eel, kahit na hindi pa tiyak kung paano ang eksaktong function nito. Ang pelican eel ay karaniwang matatagpuan sa kailaliman na 500 hanggang 3,000 meters kung saan ay halos walang liwanag mula sa araw na nakakarating. Ang kanilang tirahan ay sa isang bahagi na tinatawag na bathypelagic zone ng karagatan na kilala sa malamig na temperature at matinding pressure. Sa ganitong kalaliman ay kakaunti lang ang mga organisms na kayang mabuhay, kung kaya't ang pelican eel ay kailangang umangkop sa kakaibang kapaligiran nito. Pagdating naman sa pagkain, ang pelican eel ay isang opportunistic feeder. Kakainin nito ang anumang makikita sa kanyang teritoryo. Ang malaking bibig nito ay nagbibigay ng advantage sa paghuli ng biktima na maaaring mas malaki pa kaysa sa kanya. Kadalasan ay kumakain din ito ng maliliit na crustacean, isda at iba pang maliliit na organisms sa malalim na karagatan. Dahil sa kanyang natatanging bibig ay maaari niyang lunukin ang biktima ng buo at dahan-dahan itong tinutunaw. Subalit ang pelican eel ay hindi rin gaanong napag-aaralan dahil sa hirap ng pagkuha ng mga sampol mula sa kanilang natural na tirahan. Number 10, longhorn cowfish. Ang longhorn cowfish o Lactoria cornuta ay isang isda na kilala rin sa kakaibang itsura nito. Mayroon itong mahahabang sungay sa itaas at ilalim ng katawan nito, kaya tinawag itong longhorn cowfish. Ang mga sungay na ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga predators, dahil maaaring masaktan ang mga ito kapag kinagat sila. Ang longhorn cowfish ay may kulay yellow na katawan na may puting tuldok-tuldok. Matibay ang kanilang katawan dahil sa makapal na kaliskis na parang wrapping. Ang hugis ng kanilang katawan ay nagbibigay din ng karagdagang proteksyon laban sa mga predators. Makikita ang longhorn cowfish sa mga coral reef sa Indo-Pacific mula South Africa hanggang Hawaii at north hanggang south of Japan. Nakikita sila sa mababaw na tubig na may coral at bato. Kumakain sila ng iba't ibang pagkain tulad ng maliliit na hayop sa dagat, algae at sponges. Ginagamit nila ang kanilang labi para makuha ang pagkain mula sa mga bitak ng bato at coral. Ngunit hindi naman mabilis lumangoy ang longhorn cowfish, pero magaling silang lumusot sa masisikip na lugar sa coral reef. Mabagal at patuloy silang lumalangoy, kaya madali nilang mahanap ang pagkain sa paligid. Bukod dito, kilala rin ang longhorn cowfish sa kanilang kakayahang maglabas ng lason kapag nasasaktan o nababalisa sila. Ang lason na ito na tinatawag na ostracytoxin ay nakakasama sa ibang isda sa paligid nila at maaaring magdulot ng kamatayan. Dahil dito ay kailangang mag-ingat ang mga nag-aalaga ng isda kapag pinagsasama sila sa ibang isda sa aquarium. Subalit, sa kabila ng kanilang kagandahan ay mahirap alagaan ng longhorn cowfish. Ito ay sapagkat kailangan nila ng malawak na space dahil sa kanilang laki at pangangailangan na makapaglangoy ng malaya. Lumalaki naman sila ng hanggang 50 centimeters sa kalikasan, pero mas maliit sila sa mga aquarium.